Napatitig ka na ba sa salamin at napansin ang mga linya sa iyong mukha na parang nagkukwento ng mga taon? Ang dating magaan na hakbang papuntang palengke, ngayon parang may kasamang kaunting hapdi sa tuhod. Normal lang ba ito? Or may magagawa ka pa? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung hindi ka mag-iingat, baka isang araw, ang simpleng pagtayo mula sa silya ay maging laban na. Pero huwag mag-alala, dahil ngayon, ibabahagi ko ang mga sikreto para manatiling masigla, malakas, at buhay. Kahit pa tumatanda, ang totoo, ang pagtanda ay hindi hadlang. Ito'y pagkakataon para muling yakapin ang buhay. Kaya bago ka maging komportable, maglaan ng oras para i-like ang video at mag-subscribe kung talagang gusto mo ang ginagawa ko rito. Sabihin mo rin sa comments kung saan ka nanonood at anong oras na diyan, curious ako. Ngayon, patayin ang ilaw, buksan ang ventilador para sa mahinang ingay at simulan natin ang paglalakbay natin ngayong gabi. Ang katawan natin ay parang isang bahay sa probinsya matibay pero kailangang alagaan para hindi gumuho. Sa Pilipinas, madalas nating naririnig ang ganyan talaga kapag tumatanda. Pero bakit natin tatanggapin ang mga sakit at kahinaan kung kaya naman nating labanan? Ang layunin ko ngayon ay ipakita sa iyo na sa mga simpleng hakbang, mga bagay na magagawa mo kahit nakaupo sa balkonahe o habang naghihintay ng telenovela, maaari mong baguhin ang pakiramdam mo araw-araw. Hindi ito tungkol sa pagiging atleta o pagbili ng mamahaling gamit. Ito'y tungkol sa maliliit na desisyon na nagdudulot ng malaking pagbabago. Halimbawa, isang kaibigan ko sa barangay, si Aling Nida, sa 18 anyos, dating nahihirapang maglakad papuntang simbahan. Pero nung sinimulan niyang sundin ang mga payong ibabahagi ko, parang bumalik ang 15 anyos niyang sigla. Gusto mo bang maranasan din yon? Una, pag-usapan natin ang kultura natin. Sa Pilipinas, ang pagtanda ay madalas iniisip bilang panahon ng pahinga pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho, pag-aalaga ng pamilya at pagharap sa bagyo ng buhay. Parang karapatan na ng mga nakatatanda na umupo na lang sa duyan at maghintay ng apo. Pero narito ang katotohanan, ang sobrang pahinga ay maaaring maging lason. Isipin mo, kapag iniwan mong nakatigil ang isang kariton sa ilalim ng ulan, kinakalawang ito. Di ba? Ganon din ang katawan natin. Kung hindi natin igagalaw, ito'y magiging mabigat, masakit at mahina. Pero huwag kang matakot, hindi mo kailangang maging si Manny Pacquiao para manatiling malusog. Ang kailangan mo lang ay kaunting intensyon at mga gawin na akma sa ating pamumuhay. Halimbawa, sa mga probinsya, makikita mo ang mga lola na maaga pang nagwawalis ng bakuran o nagdidilig ng halaman. Hindi nila alam, pero ang mga simpleng galaw na yun ang nagpapanatili ng kanilang lakas. Sa lungsod naman, maraming nakatatanda ang umaasa sa elevators or tricycle kahit maikli lang ang distansya. Ano ang punto? Ang mga maliliit na pagkilos tulad ng paglalakad papuntang tindahan o pag-inat habang naghihintay ng kape ay parang mga butil ng buhangin na unti-unting bumubuo ng bundok ng kalusugan. At ang maganda pa, hindi mo kailangang gumastos. Ang gamar pa yung ito ay libre, natural, at bahagi na ng ating kultura. Ngunit bakit mahalaga itong simulan ngayon? Dahil habang tumatanda, bumabagal ang kakayahan ng katawan nating mag-aayos ng sarili. Ang mga buto ay nagiging mas marupok, ang kalamnan ay humihina, at ng enerhiya ay parang kape na nauubos bago magtanghali. Pero narito ang isang biro para sa'yo. Alam mo ba kung bakit mas mabagal ang katawan kapag tumatanda? Kasi sinusubukan itong sabihin, Soy, alagaan mo ako bago ako mag-strike. Sa totoo lang, ang katawan mo ay parang matalik na kaibigan. Kailangan mong makinig dito at bigyan ng pansin. Sa paglalakbay natin ngayon, ibabahagi ko ang 5 pangunahing hakbang mula sa orihinal na payo. Kasabay ng 3 pang ideya na idinagdag ko para mas maging makulay ang iyong araw. Ang mga ito ay hindi lamang batay sa siyensya, kundi pati na rin sa karanasan ng mga nakatatanda sa ating komunidad. Mula sa mga lola sa baryo hanggang sa mga tito sa syudad. Halimbawa, ang aking lola sa Bulacan, o kahit 75 na, ay naniniwalang ang sikreto ng kanyang sigla ay ang paglalakad sa umaga at pagkain ng sariwang kangkong mula sa kanyang hardin. Ang mga kwento tulad nito ang nagbibigay inspirasyon sa akin na ipagpatuloy ang pagsasalaysay. Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na paalala, ang pagbabagong ito
ay hindi mangyayari sa isang gabi. Parang pagtatanim ng mangga, kailangan mong diligin ito araw-araw bago mo makita ang bunga. Pero sa bawat hakbang, mas mararamdaman mo ang gaan ng katawan, ang linaw ng isipan, at ang saya ng puso. Kaya't kung handa ka na, samahan mo ako na hindi naman ito tungkol sa pagdaragdag ng taon. Sa buhay mo, ito'y tungkol sa pagdaragdag ng buhay sa mga taon mo. At para sa isa pang biro, bakit mahilig magkwento ang mga lolo? Kasi ang mga wrinkles nila ay mga pahina ng libro ng buhay. Ngayon, huminga ng malalim at magpatuloy tayo sa unang hakbang ng ating paglalakbay. Kailan ka huling nagising sa umaga at naramdaman ang tunay na gaan ng katawan na parang handa kang sumayaw sa barangay fiesta? Para sa maraming Pilipino, lalo na kapag tumatanda, ang USB ay nagiging labyrinth ng mga alalahanin, init ng panahon, kirot sa katawan o mga bayarin na naglalaro sa isip. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pagtulog ay hindi luho, kundi pundasyon ng iyong kalusugan. Kapag natutulog ka ng maayos, parang binibigyan mo ang katawan mo ng pagkakataong mag-general cleaning. Ang puso mo ay bumabagal para makapagpahinga. Yung mga selula ay nagre-renew at ang isipan mo ay nililinis mula sa gulo ng araw. Pero kapag kulang ng tulog, para kang cellphone na laging low-bat, madaling mapagod, malabo ang isip at madalas makalimutin. Isang biro nga, alam mo ba kung bakit madalas makalimutan ng mga matatanda ang pangalan ng apo? Kasi ang utak nila ay naka-sleep mode na kahit gising pa. Ang totoo, ang hindi sapat na tulog ay hindi lang nakakapagod. It's a silent thief. Unti-unti nitong ninanakaw ang iyong sigla, resistensya, at kahit emosyon. Sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa tulog ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng alta presyon, diabetes, at maging depression. Pero hindi mo kailangang maging eksperto para maunawaan ito. Isipin mo si Tio Ben sa aming barangay, dating laging irritable at pagod. Pero nung sinimulan niyang unahin ang pagtulog, parang bumalik ang kanyang dating ngiti. Kaya kung gusto mong maramdaman ang parehong pagbabago, simulan mo ito ngayong gabi. Paano? Ang sikreto ay nasa ritual bago matulog isang tahimik. Sagradong sandali na para lamang sa iyo. Sa Pilipinas, marami sa atin ang may ugali ng pagdarasal bago matulog. Diba? Gamitin mo ito bilang simula. Subukang patayin ang malalakas na ilaw at gumamit ng dim light tulad ng lampara sa tabi ng kama. Maghugas ng paa gamit ang maligamgam na tubig, parang instant relaxation. Lalo na kapag mainit ang gabi, iwasan ang cellphone o TV isang oras bago matulog. Ang asul na ilaw mula sa screen ay parang kape na pumipigil sa antok. Sa halip, magbasa ng dasal, mag-meditate o huminga ng malalim sa loob ng 5 minuto. Kung gusto mo ng dagdag na ginhawa, maglagay ng ilang patak ng lavender or eucalyptus oil sa unan mo, parang hilot para sa kaluluwa. Isang tradisyon na ginagamit pa rin sa mga probinsya. Sa mga baryo, madalas pa rin gumagamit ng banig at kulambo, kasabay ng natural na ingay ng mga kuliglig. Ang tunog na iyon ay parang musika ng kalikasan na tumutulong sa pagpapakalma ng isip. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling kutsyon or gadget para makatulog ng maayos. Ang kailangan mo lang ay intensyon, ang desisyong unahin ang pahinga. Halimbawa, ang aking tita sa Cavite ay may ritual ng pag-inom ng mainit na salabat bago matulog. Sabi niya, ito raw ang kanyang pahinga potion. Simple, pero epektibo. At kung sakaling nagigising ka pa rin sa gabi, subukang tumayo, maginat ng kaunti, at uminom ng tubig. Huwag kang magpapatalo sa init o sa mga alalahanin ng katawan mo ay nangangailangan ng tulong mo. Ngunit bakit mahalaga ang maayos na tulog? Dahil ito ang oras kung kailan nag-aayos ang katawan ng mga pinsala ng araw. Ang mga kasukasuan mo ay nagpapahinga, ang dugo mo ay dumadaloy ng maayos, at ang utak mo ay nag-oorganisa ng mga alaala. Kung palaging kulang ang tulog mo, para kang nagpapatakbo ng kotse na walang gasolina, hindi magtatagal. Ito ay magbe-breakdown. And narito ang isa pang birok. Alam mo ba kung bakit mahilig matulog ang mga lola sa hapon? Kasi alam nila, ang siesta ay sikreto ng mahabang buhay. Sa totoo lang, kahit 5 minuto ng maayos na pahinga ay maaaring magbigay ng malaking pagkakaiba kung may isang bagay lang na tatandaan mo mula sa bahaging ito. Ito iyon, ang bawat gabi ng maayos na tulog ay isang regalo sa iyong kinabukasan. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto. Pero unti-unti, babalik ang lakas ng iyong katawan, ang linaw ng iyong isip, at ang sigla ng iyong puso. Kaya,
Simulan mo ito ngayon, huwag hayaang maging normal ang pagkapuyat. Subukang magtala ng oras ng pagtulog mo sa loob ng 1 linggo at tingnan kung paano ito magbabago ng pakiramdam mo. At kung sakaling nahihirapan ka pa rin, tanungin mo ang sarili mo, kung hindi ko aalagaan ang katawan ko ngayon, kailan pa? Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na kwento. Noong bata pa ako, ang lolo ko ay laging nagsasabi, ang tulog ay parang bangko, kung hindi mo lalagyan ng deposito araw-araw, wala kang maasahan sa hinaharap. Simple, pero totoo. Kaya ngayong gabi, bigyan mo ang katawan mo ng pahinga na nararapat dito. Patayin ang ilaw, ilagay ang cellphone sa malayo, at hayaang dalhin ka ng katahimikan sa isang gabi ng tunay na ginhawa. Ang susunod na hakbang ay tungkol sa paggalaw, pero para diyan, kailangan mo munang maging handa sa pamamagitan ng maayos na tulog. Kaya huminga ng malalim at maghanda para sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay. Naisip mo na ba kung ilang oras sa isang araw ang ginugugol mo sa pag-upo? Nakaupo habang kumakain ng adobo, nakaupo sa harap ng TV habang pinapanood ang paboritong teleserye, o kaya'y nakaupo sa bangko sa labas ng bahay habang nagkukwentuhan kasama ang kapitbahay. Sa Pilipinas, ang pag-upo ay parang bahagi na ng araw-araw na ritmo, lalo na para sa mga nakatatanda. Pero narito ang katotohanan. Ang sobrang pag-upo ay parang mabagal na lason. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto, pero unti-unti, ninanakaw nito ang lakas ng iyong mga binti, ang sigla ng iyong puso, at ang kalayaan mong gumalaw. Isang araw, baka mapansin mo na lang na ang dating madaling pag-akyat ng hagdan ay parang pag-akyat sa bundok. At narito ang isang biro para sa iyo. Alam mo ba kung sa sinusubukan nila gusto ng action sa ating Halimbawa, ang aking tiyo sa Quezon City ay dating laging nakaupo sa opisina, pero nung nagsimula siyang maglakad ng 10 minuto pagkatapos ng hapunan, napansin niyang mas magaan ang pakiramdam niya at mas mahimbing ang tulog. Ang punto, ang paggalaw ay hindi tungkol sa pagpapakita ng lakas, ito'y tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa katawan mo na manatiling buhay. Kung gusto mong simulan ito ngayon, narito ang ilang praktikal na ideya. Una, magtakda ng timer tuwing 2 oras para tumayo at maglakad ng 5 hakbang. Pangalawa, kung may hardin ka, gawin itong dahilan para magalaw, magdilig, magbunot, o magtanim. Pangatlo, kapag nasa simbahan, subukang tumayo sandali sa pagitan ng mga bahagi ng misa. Parang exercise na rin yon. At kung may mga apo ka,
Makipaglaro sa kanila, ang paghabol sa kanila ay cardio na rin. Narito ang isa pang biro. Bakit laging masigla ang mga apo? Kasi sila ang personal trainer ng mga lolo at lola. Sa totoo lang, ang mga simpleng galaw na ito ay nagdudulot ng malaking pagbabago, mas malakas na binti, mas matibay na puso, at mas masayang pakiramdam. Ngunit bakit mahalaga ang paggalaw sa ating kultura? Dahil sa Pilipinas, ang katawan natin ay hindi lang para sa sarili. Ito'y para rin sa pamilya at komunidad. Kapag malakas ka, kaya mong mag-alaga sa mga apo, makipagkwentuhan sa kapitbahay, at maging bahagi ng mga tradisyon tulad ng simbang gabi o Flores de Mayo. Pero kapag hinayaan mong manghina ang katawan, mas mahirap na makisali sa mga bagay na nagbibigay saya sa'yo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang isang maliit na galaw na kaya kong simulan ngayon? Siguro ito'y paglalakad sa loob ng bahay habang naglilinis o pagginat habang naghihintay ng kape. Ang mahalaga, simulan mo dahil ang bawat hakbang ay isang hakbang palayo sa sakit at palapit sa mas mahabang buhay. Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na kwento. Ang aking kapitbahay, si Aling Cora, ay dating laging nagre-reklamo ng pananakit ng tuhod. Pero nung sinimulan niyang maglakad-lakad sa plaza tuwing umaga, napansin niyang hindi lang nawala ang sakit. Naging mas masaya rin siya dahil nakakakwentuhan niya ang mga kaibigan. Ang paggalaw ay hindi lang para sa katawan, ito'y para rin sa kaluluwa. Kaya ngayon, tumayo ka sandali, mag-inat, at maghanda para sa susunod na hakbang. Ang katawan mo ay handa ng sumayaw muli sa musika ng buhay. Kailangan mo lang itong simulan. Kailan ka huling lumabas ng bahay at hinayaang yakapin ng sinag ng araw ang iyong balat? Sa Pilipinas, kung saan ang araw ay parang kaibigang laging naroon, madalas nating nakakalimutan ang kapangyarihan nito. Habang tumatanda, mas marami sa atin ang nananatili sa loob ng bahay nakaupo sa ilalim ng bentilador, nanonood ng teleserye o nagpapahinga sa duyan. Pero narito ang isang sikreto. Ang sikat ng araw ay isa sa pinakamakapangyarihang gamot ng kalikasan at ito'y libre. Parang isang baso ng sariwang buko juice para sa katawan at isipan, simple, pero puno ng benepisyo. Kapag hinintay mo lang ang araw sa labas ng bintana, para kang tumatanggi sa isang imbitasyon sa mas masiglang buhay. At narito ang isang biro. Bakit laging maaraw sa Pilipinas? Kasi kahit ang araw, gusto maging parte ng fiesta natin. Bakit mahalaga ang pagpapaaraw? Dahil ang sikat ng araw ay tumutulong sa katawan natin na gumawa ng vitamina D, isang sustansyang kailangan para sa malalakas na buto, malusog na kalamnan, at matatag na isipan. Kapag kulang tayo nito, nagiging mas mahina ang mga buto, mas madalas ang pananakit ng kasukasuan, at mas mabilis tayong mapagod. Sa mas malalim na epekto, ang kakulangan sa vitamina D ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng depression o kahit pagkadulas na maaaring humantong sa aksidente. Pero hindi mo kailangang magbilad ng buong araw tulad ng paglalabas sa ilog. Sapat na ang 2 hanggang 15 minuto ng pagpapaaraw bawat araw para maramdaman ang pagbabago. Isang kwento mula sa aming baryo. Si Aling Rosa, 72 anyos, ay dating laging nasa loob ng bahay. Pero nung sinimulan niyang umupo sa labas tuwing umaga, habang umiinom ng kape, napansin niyang nawala ang kanyang madalas na pananakit ng likod at naging mas positibo ang kanyang mood. Paano mo ito maisasama sa iyong araw? Simple lang. Subukang maglakad papuntang palengke sa umaga, bonus pa, makakabili ka ng sariwang gulay. Kung may hardin ka, magdilig ng halaman habang sinasalo ang sinag ng araw. O kaya, umupo sa balkonahe habang nagkukwentuhan kasama ang apo. Kahit ang simpleng pagsilip sa bintana habang umiinom ng salabat ay makakatulong na sa mga probinsya tulad ng Visayas o Cordillera. Makikita mo ang mga nakatatanda na maagang nagpapahangin sa labas, kasabay ng simoy ng hangin at ingay ng manok. Ang natural na gawin na ito ay nagpapanatili ng kanilang sigla. Pero sa lungsod, kung saan mas madalas ang aircon at pader, kailangan nating maging mas sinadya sa pagpapaaraw at huwag mag-aalala kung sensitibo ang balat mo sa araw. Maaari kang gumamit ng payong sombrero o maglagay ng aloe vera gel para protektahan ang balat. Isa itong tradisyonal na paraan na ginagamit pa rin sa mga baryo. Ang mahalaga, bigyan mo ang katawan mo ng pagkakataong makisalamuha sa araw. Halimbawa, ang aking lola sa Pampanga ay may ugali ng pag-upo sa harap ng bahay tuwing syete ng umaga. Hawak ang kanyang tasang kape. Sabi niya, ang init ng araw ay parang haplos na nagbibigay lakas. At totoo nga,
Napansin ko na mas masigla siya kapag regular siyang nagpapaaraw kaysa kapag natutulog lang buong umaga. Ngunit bakit nga ba kailangang simulan ito ngayon? Dahil habang tumatanda, bumabagal ang kakayahan ng katawan natin na gumawa ng bitamina D. Ang mga buto ay nagiging mas marupok at ang kalamnan ay mas madaling mapagod, pero sa pamamagitan ng regular na pagpapaaraw, para kang nagdedeposito sa bangko ng kalusugan mo unti-unti, pero sigurado ang kita. Dagdag pa, ang liwanag ng araw ay may magic sa isipan. Nakakatulong ito na i-regulate ang iyong tulog, bawasan ang stress, at gawing mas positibo ang pananaw mo sa buhay. Isang biro pa. Alam mo ba kung bakit laging nakangiti ang mga nakatatanda sa probinsya? Kasi kaibigan nila ang araw at libre ang ngiti. Kung gusto mong subukan ito ngayon, narito ang ilang practical na ideya. Una, magtakda ng oras tuwing umaga. Halimbawa, 7 hanggang 15 a.m. para lumabas at magpahangin. Pangalawa, gawing bahagi ng iyong routine ang pagpapaaraw, tulad ng pag-upo sa labas habang nagbabasa ng dyaryo. Pangatlo, kung masyadong mainit, subukang magpahangin sa lilim ng puno. Nandiyan pa rin ang benepisyo ng sariwang hangin. At kung may mga apo ka, yayain mo silang maglaro sa labas. Sila ang magiging coach mo sa pagpapaaraw. Ang mahalaga, gawin itong regular na parte ng iyong araw, tulad ng pag-inom ng tubig o pagkain ng kanin. Sa ating kultura, ang araw ay simbolo ng bagong simula. Tuwing umaga, ito ay nagdudulot ng pag-asa at enerhiya. Kaya bakit hindi natin gamitin ang regalong ito para alagaan ang ating katawan? Ang kaprito minutong pagpapaaraw ay hindi lang para sa kalusugan, ito'y isang paraan para maramdaman muli ang koneksyon sa kalikasan at sa ating sarili. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, kailan ko huling naramdaman ang init ng araw? Kung hindi mo matandaan, oras na para lumabas. Ang bawat sandali sa ilalim ng araw ay isang hakbang palapit sa mas malakas na buto, mas masayang isipan, at mas buhay na pakiramdam. Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na kwento. Ang aking kapitbahay, si Mang Eddie, ay dating laging nagrereklamo ng pagod at pananakit ng binti. Pero nung sinimulan niyang maglakad sa labas tuwing umaga, napansin niyang hindi lang naging mas malakas ang kanyang katawan, naging mas malinaw din ang kanyang isip. Ang araw ay hindi lang liwanag, ito'y buhay. Kaya bukas ng umaga, subukang lumabas, huminga ng malalim, at hayaang punuin ka ng araw ng bagong sigla. Handang-handa na ang katawan mo para sa susunod na hakbang ng ating paglalakbay. Napansin mo ba kung paano minsan parang mas mabigat na ang mga binti mo, na parang bawat hakbang ay may kasamang kaunting pagsubok? Ang dating madaling paglalakad papuntang simbahan o palengke, ngayon ay parang may dalang kaunting hapdi sa tuhod. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Habang tumatanda, natural na humihina ang lakas ng ating mga kalamnan, lalo na sa binti. Pero narito ang mahalagang mensahe, hindi dahil natural ito, ay kailangan mo itong tanggapin ng walang laban. Ang mga binti natin ang iyong mga tuhod, hita, at talampakan ay parang mga haligi ng bahay. Kung mahina ang pundasyon, lahat ng bahagi ay apektado. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung paano palakasin ang mga haliging ito, gamit ang simpleng ehersisyo na magagawa mo kahit nasa loob lang ng bahay. At narito ang isang biro, bakit laging maingat ang mga lolo sa paglalakad? Kasi alam nila, ang binti ang kanilang VIP pass sa kalayaan. Ang kalayaan sa paggalaw ay napakahalaga sa ating kultura. Isipin mo ang saya ng paglalakad papuntang plaza para makipagkwentuhan, o ang pag-akyat sa hagdan ng simbahan para magdasal. Pero kapag hinayaan nating manghina ang mga binti, ang mga simpleng gawaing ito ay nagiging hamon. Mas malala pa, tumataas ang panganib ng pagkadapa o pagkabalian na maaaring limitahan ang ating kalayaan. Pero narito ang magandang balita. Hindi mo kailangang magbuhat ng barbell o maging miyembro ng gym. Ang kailangan mo lang ay kaunting oras at tiyaga para sa mga ehersisyong akma sa iyong pamumuhay. Halimbawa, si Aling Luz, slice of 5 anyos mula sa aming barangay, ay dating nahihirapan maglakad ng matagal, pero nung sinimulan niyang gawin ang mga simpleng ehersisyo, napansin niyang kaya na niyang maglakad papuntang palengke nang hindi humihingal. Ano ang mga ehersisyong ito? Una, subukang mag-squats habang hawak ang likod ng silya para sa balanse. Ito'y nakakapagpalakas ng mga hita at tuhod. Gawin ito ng 9 hanggang 10 beses, 2 beses sa isang araw. Pangalawa, magtaas-baba ng sakong habang nakatayo. Parang naglalakad ka sa lugar, pero nakatuon sa talampakan.
Ito'y nakakatulong sa sirkulasyon at lakas ng paa. Pangatlo, kung nakaupo ka habang nanonood ng TV, subukang itaas ang mga tuhod ng isa-isa na parang nagmamarcha. At pang-apat, maglakad-lakad sa loob ng bahay paikot-ikot sa sala habang naglilinis o nagkukwento sa apo. Ang kagamimasyos na warong mabudiliit ng akwa. Pero sa paglipas ng panahon, nagiging malaking bundok ng lakas. Sa Pilipinas, maraming barangay health center ang nag-aalok ng group exercise tuwing umaga, tulad ng Zumba or simpleng stretching. Sumali ka, hindi lang ito magpapalakas sa binti mo, kundi magpapasaya rin sa iyo dahil makakasalamuha mo ang mga kaibigan. Halimbawa, ang aking tito sa Laguna ay sumali sa isang morning exercise group. Sabi niya, ang pinakamagandang parte ay hindi lang ang ehersisyo, kundi ang tawanan at kwentuhan pagkatapos. At totoo nga, ang paggalaw ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa puso at isipan. Narito ang isa pang biro. Alam mo ba kung bakit malakas pa rin ang binti ng mga lola sa probinsya? Kasi ang palengke, ang kanilang gym, at ang basket ng gulay ang kanilang dumbbell. Bakit mahalaga ang mga ehersisyo sa binti? Dahil ang mga binti ang nagdadala sa iyo sa mga lugar na mahalaga sa pamilya, sa komunidad, sa mga pangarap. Kapag malakas ang mga ito, mas ligtas ang iyong mga galaw, mas mataas ang tiwala mo sa sarili, at mas malaya kang gawin ang mga bagay na nagbibigay saya. Sa siyensya, ang regular na ehersisyo sa binti ay nakakabawas sa panganib ng osteoporosis at arthritis at nakakatulong din sa mas maayos na sirkulasyon ng dugo. Pero hindi mo kailangang maging doktor para maramdaman ang benepisyo. Simulan mo lang at mapapansin mo ang pagbabago sa loob ng ilang linggo. Kung gusto mong simulan ito ngayon, narito ang ilang practical na tip. Una, magtakda ng 5 minuto sa umaga at 5 minuto sa hapon para sa ehersisyo. Halimbawa, gawin ang squats habang naghihintay ng kape o ang heel raises habang naghuhugas ng pinggan. Pangalawa, gawing masaya ito, magpatugtog ng kundiman o OPM habang nag-ehersisyo para mas maging masigla. Pangatlo, yayain ang isang kaibigan o apo para sumali. Mas masaya kapag may kasama. At pangapat, maging konsistente. Ang sekreto ay hindi sa bigat ng ehersisyo, kundi sa regular na paggawa nito. Kahit 5 minuto sa isang araw. Sa ating kultura, ang mga binti ay simbolo ng lakas at paglalakbay. Isipin mo ang mga ninuno natin na naglalakad sa mga bundok o palayan. Ang kanilang mga binti ang nagdala sa kanila sa buhay. Kaya ngayon, alagaan mo ang sarili mong mga binti. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang isang simpleng ehersisyo na kaya kong simulan ngayon? Siguro ito'y pagtaas ng tuhod habang nakaupo o paglalakad sa bakuran. Ang mahalaga, simulan mo dahil bawat galaw ay isang hakbang palapit sa kalayaan. Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na kwento. Ang aking kapitbahay, si Mang Rico, ay dating laging nagre-reklamo ng paninigas ng tuhod. Pero nung sinimulan niyang gawin ang simpleng heel raises tuwing umaga, napansin niyang kaya na niyang maglakad papuntang tindahan nang hindi sumasakit ang paa. Ang mga binti natin ay parang mga kaibigan. Kailangan mong alagaan sila para manatili silang malakas. Kaya ngayon, subukang itaas ang iyong tuhod ng ilang beses, huminga ng malalim, at maghanda para sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay. Ang katawan mo ay handa. Nang magpatuloy, 5 na lang ang natitira. Naramdaman mo na ba ang paninigas ng katawan sa umaga? Na parang kahoy ang mga kasukasuan mo. Ang simpleng pagtayo mula sa bangko ay parang isang laban, at ang bawat hakbang ay may kaunting protesta mula sa mga tuhod. Maraming Pilipino ang nagsasabi, ganyan talaga kapag tumatanda, wala na tayong magagawa. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, may magagawa ka pa at hindi mo kailangang maging gymnast para maramdaman ang pagbabago. Ngayon, pag-usapan natin ang yoga at Tai Chi, 2 sinaunang kasanayan na parang tahimik na sayaw, puno ng lakas at kapayapaan. Ang mga ito ay hindi lamang ehersisyo, para silang dasal ng katawan na nagdudulot ng ginhawa sa isipan at sigla sa espiritu. At narito ang isang biro. Bakit mahilig sa yoga ang mga lola? Kasi gusto nilang iwasan ang sermon ng tuhod nila tuwing umaga. Sa Pilipinas, lalo na sa mga barangay sa Luzon at Visayas, makikita mo ang mga nakatatanda na nagtitipon tuwing umaga sa multi-purpose hall o sa lilim ng puno para sa banayad na ehersisyo. Yung Tai Chi na tinutukoy sa Asya bilang sayaw ng kaluluwa
ay binubuo ng mabagal at maayos na galaw na parang hinintay ang ritmo ng hangin. Ang yoga naman, bagamat mas sikat sa lungsod, ay unti-unting tinatanggap din sa probinsya sa pamamagitan ng paghinat, malalim na paghinga at pagninilay. Tinuturuan tayo nitong makinig muli sa katawan, hindi para labanan ito, kundi para alagaan. Halimbawa, si Aling Mila sa aming barangay, 17 anyos, ay dating laging nagre-reklamo ng pananakit ng likod. Pero nung sumali siya sa isang Tai Chi group, napansin niyang hindi lang nawala ang sakit. Naging mas tahimik din ang kanyang isip. Lalo na kapag may mga alalahanin, bakit epektibo ang yoga at Tai Chi? Dahil ang mga ito ay banayad na akma para sa mga nakatatanda na ayaw ng mabibigat na ehersisyo. Dito ay mga magalaw ay tumutulong sa pagpapalakas ng kalamnan, pagpapabuti ng balanse, at pagpapagaan ng kasukasuan. Sa siyensya, ang Mr. Resanian ay din nakakabawas sa stress, nakakapagpabuti ng sirkulasyon, at nakakatulong sa mas maayos na tulog. Pero higit sa lahat, ang yoga at Tai Chi ay nagbibigay ng koneksyon sa sarili. Sa bawat malalim na paghinga, para kang nagpapasalamat sa katawan mo sa lahat ng pinagdaanan nito. At ang maganda pa, hindi mo kailangang maging flexible o bata para simulan ito. Kahit nakaupo ka sa silya, may mga yoga poses na magagawa mo. Tulad ng simpleng paginat ng braso o pag-ikot ng balikat. Paano mo ito maisasama sa iyong araw? Simulan mo sa 10 minuto tuwing umaga habang sariwa pa ang hangin. Kung bago ka sa yoga, subukang gawin ang chair yoga. Halimbawa, itaas ang mga braso habang humihinga ng malalim, pagkatapos ay ibaba habang humihinga palabas. Para sa Tai Chi, subukang gayahin ang mabagal na galaw ng wave hands like clouds, na parang hinintay mo ang ritmo ng dagat. Sa mga barangay, maraming libreng klase ang inorganisa ng local health workers. Sumali ka at baka makakita ka pa ng bagong kaibigan. Kung nasa lungsod ka, maraming online videos ang magagamit, tulad ng mga libreng tutorial sa YouTube. Ang aking tita sa Manila ay nagsimula sa yoga gamit ang isang libreng video at ngayon, siya pa ang nagtuturo sa kanyang mga apo ng simpleng poses. Sabi niya, ito raw ang kanyang morning prayer para sa katawan. Sa ating kultura, ang katahimikan ay mahalaga kung kaya't ang yoga at Tai Chi ay perpektong akma. Isipin mo ang mga ninuno natin na nagninilay sa ilalim ng puno o naglalakad sa palayan. Ang kanilang mga galaw ay puno ng layunin. Ngayon, maaari mong gawin ito sa iyong sariling paraan. Halimbawa, subukang mag-yoga sa balkonahe habang naririnig ang ingay ng manok o kalye. O kaya, mag-Tai Chi sa sala bago matulog para sa mas mahimbing na pahinga. Ang mga banayad na galaw na ito ay parang tubig na. Unti-unting niluluwagan ang matigas na lupa dahan-dahan. Pero sigurado ang epekto. Narito ang isa pang biro. Bakit laging kalmado ang mga gumagawa ng Tai Chi? Kasi alam nila, kahit mabagal ang galaw, sila pa rin ang boss ng katawan nila. Kung gusto mong simulan ito ngayon, narito ang ilang practical na tip. Una, maghanap ng tahimik na espasyo sa bahay kahit sa tabi ng bintana lang. Pangalawa, magsimula sa 5 minuto lamang at dahan-dahang dagdagan kapag komportable ka na. Pangatlo, yayain ang isang kaibigan o kapitbahay para sumali mas masaya kapag may kasama. At pang-apat, maging mapagpasensya. Ang yoga at Tai Chi ay hindi tungkol sa bilis o perfeksyon. Ito'y tungkol sa pagiging naroon. Sa bawat galaw at bawat hininga, sa bawat sesyon, para kang nagtatanim ng binhi ng lakas na bubunga sa mas malakas na katawan at mas malinaw na isipan. Bakit mahalaga itong simulan? Dahil habang tumatanda, ang katawan natin ay nangangailangan ng higit na pangangalaga. Ang mga kasukasuan ay nagiging mas sensitibo. Sa nga balance ay nagiging mas mahirap. Pero sa yoga at Tai Chi, binibigyan mo ang katawan mo ng pagkakataong manatiling maliksi at malakas. Sa Pilipinas, kung saan ang komunidad at pamilya ay sentro ng buhay, ang pagiging malusog ay nagbibigay daan sa iyo para makisali sa mga tradisyon mula sa pagsayaw sa pista hanggang sa pag-aalaga sa mga apo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, handa na ba akong bigyan ng pagkakataon ng katawan ko? Kung oo, subukang maginat ng kaunti ngayon, itaas ang mga braso, huminga ng malalim, at maramdaman ang katahimikan. Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na kwento. Ang aking kapitbahay, si Mang Nilo, ay dating laging nagre-reklamo ng paninigas ng balikat. Pero nung sinimulan niyang sumali sa yoga sessions sa barangay hall, napansin niyang hindi lang naging mas maliksi ang kanyang katawan.
naging mas masaya rin siya dahil nakakakwentuhan niya ang mga kaibigan. Ang Doyogan at Tai Chi ay hindi lang galaw, ito'y paraan para muling maramdaman ang buhay. Kaya bukas, subukang maglaan ng 5 minuto para sa isang banayad na inat, huminga ng malalim, at maghanda para sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay. Ang katawan mo ay handa ng sumayaw sa ritmo ng kapayapaan. Naisip mo na ba kung paano ang isang plato ng sinigang o isang baso ng malamig na tubig ay parang mahika para sa katawan? Habang tumatanda, madalas nating nakakalimutan na ang mga simpleng bagay, tulad ng pagkain ng masustansyang pagkain at pag-inom ng sapat na tubig, ay kasing halaga ng ehersisyo o tulog. Sa Pilipinas, kung saan ang bawat pagkain ay parang pista, once pagkain ay dinner na di lang yan para sa tiyens, ito'y para sa kaluluwa at kalusugan. Pero kapag nagbabago ang katawan natin sa pagtanda, kailangan nating maging mas maingat sa kung ano ang inilalagay natin dito. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ang balanseng pagkain at sapat na tubig ay nagdudulot ng sigla gamit ang mga lokal na pagkain na bahagi na ng ating kultura. At narito ang isang biro, bakit laging masarap ang pagkain ng lola? Kasi nilalagyan niya ng pagmamahal at kaunting sustansya sa ating pamumuhay. Ang pagkain ay sentro ng pamilya at tradisyon. Mula sa adobo sa hapunan hanggang sa suman sa merienda, ng bawat kain ay best kawation or make choice ma. Pero habang tumatanda, bumabagal ang metabolismo natin at nagiging mas sensitibo ang katawan sa mga pagkain. Ang sobrang maalat, matamis, o mataba ay maaaring magdulot ng alta presyon, diabetes, o pananakit ng kasukasuan. Sa kabilang banda, ang tamang pagkain ay parang gasolina na nagpapanatiling maayos ang makina ng katawan. Halimbawa, si Tia Aida sa aming barangay, Sumutniwenyos, ay dating laging pagod at madalas magreklamo ng pananakit ng binti. Pero nung sinimulan niyang kumain ng mas maraming gulay tulad ng kangkong at malunggay at uminom ng mas maraming tubig, napansin niyang mas magaan ang pakiramdam niya at mas malakas ang kanyang katawan. Ano ang ibig sabihin ng balanseng pagkain? Hindi mo kailangang maging nutritionist para maunawaan ito. Sa Pilipinas, isipin mo ang plato mo bilang isang bahaghari. Kalahati nito ay dapat gulay, halimbawa, pinakbet na puno ng okra, talong at kalabasa, isang kapat ay protina, tulad ng isda bangus o galunggong o manok, na mas magaan kaysa sa baboy. At ang natitirang isang kapat ay kanin o kamote, na nagbibigay ng enerhiya. Iwasan ang sobrang processed foods, tulad ng instant noodles or canned goods, na puno ng asin at preservatives. Sa halip, pumili ng sariwang pagkain na makikita mo sa palengke. Halimbawa, ang malunggay na karaniwan sa mga bakuran ay puno ng bitamina at mineral na tumutulong sa lakas ng buto at resistensya. At huwag kalimutan ng prutas, isang piraso ng saging o mangga. Pagkatapos kumain ay parang dessert na may bonus na kalusugan. At pag-usapan natin ang tubig. Sa mainit na klima natin, madaling makalimutan ang pag-inom ng tubig, lalo na kapag abala ka sa pang-araw-araw na gawain. Pero ang katawan natin ay parang halaman kung hindi nadidiligan. Ito'y malalanta. Ang sapat na tubig ay tumutulong sa maayos na sirkulasyon, nagpapabuti sa panunaw, at nagpapanatiling malambot ang mga kasukasuan. Subukang uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig sa isang araw, o higit pa kung madalas kang nasa labas. Kung hindi mo gusto ang lasa ng tubig, subukang magdagdag ng kaunting kalamansi or pandan leaves, parang homemade juice, pero mas malusog. Ang aking tito sa Bulacan ay may ugali ng pag-inom ng tubig na may kalamansi tuwing umaga. Sabi niya, ito raw ang kanyang energy drink na libre at natural. Bakit mahalaga ang balanseng pagkain at tubig? Dahil habang tumatanda, ang katawan natin ay nagiging mas nangangailangan ng sustansya para labanan ang mga epekto ng edad. Ang latamang ng Parkins ay nagbibigay ng enerhiya para sa paggalaw, tulog, at maging sa pag-iisip. Ang tubig naman ay parang langis na nagpapadulas sa makina ng katawan na pumipigil sa pananakit at pagkapagod. Sa siyensya, ang mga pagkain tulad ng isda at gulay ay may omega-3 at antioxidants na tumutulong sa kalusugan ng puso at utak. Pero hindi mo kailangang maging eksperto. Ang mahalaga ay gawing bahagi ng araw-araw ang masustansyang pagkain. Narito ang isa pang biro, bakit laging malusog ang mga lola sa probinsya? Kasi ang kanilang salad ay galing sa bakuran, hindi sa lata. Kung gusto mong simulan ito ngayon, narito ang ilang practical na tip. Una,
Magplano ng isang araw sa isang linggo para mamalengke ng sariwang gulay at prutas. Pumili ng mga makukulay para mas masaya ang plato mo. Pangalawa, bawasan ang maalat at matamis. Halimbawa, iwasan ang sobrang patis o soft drinks. Pangatlo, magdala ng bote ng tubig kahit saan ka magpunta para hinayos mas nung pag-inom. At pang-apat, yayain ang pamilya na sumali sa malusog na pagkain. Gawing masaya ito tulad ng paggawa ng vegetable lumpia o fruit salad para sa merienda. Sa Pilipinas, ang bagay pag-ibig, kaya't gawin itong paraan para alagaan ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Sa ating kultura, ang pagkain at tubig ay hindi lang para sa kalusugan, ito'y para sa koneksyon. Isipin mo ang mga hapunan kasama ang pamilya, ang mga kwentuhan habang kumakain ng inihaw na isda. Ang tamang pagkain ay nagbibigay daan sa iyo para manatiling aktibo sa mga ganitong sandali. Kaya, ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang isang malusog na pagkain na kaya kong simulan ngayon? Siguro ito'y pagdaragdag ng kangkong sa iyong ulam or pag-inom ng dagdag na baso ng tubig. Ang Dubai Flag. Simulan mo dahil ang bawat kagat ay isang hakbang palapit sa mas masiglang buhay. Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na kwento. Ang aking kapitbahay, si Aling Vina, ay dating mahilig sa instant noodles at soft drinks. Pero nung sinimulan niyang palitan ito ng sariwang gulay at tubig, napansin niyang nawala ang kanyang madalas na pagkahilo at naging mas malakas siya sa pag-aalaga ng kanyang mga apo. Ang pagkain ay hindi lang sustansya, ito'y buhay. Kaya bukas, subukang magdagdag ng isang gulay sa plato mo, uminom ng tubig, at maghanda para sa huling bahagi ng ating paglalakbay. Ang katawan mo ay handa ng yakapin ang susunod na hakbang. Nakarating ka na rito, at kung nasimulan mo na ang mga hakbang mula sa ating paglalakbay, malamang ay naramdaman mo na ang kaunting gaan sa katawan, ang haplos ng araw sa balat, o ang kapayapaan ng isang gabing mahimbing. Pero ngayon, hayaan mong dalhin kita sa puso ng lahat ng ito. Ang tunay na layunin ng pag-aalaga sa sarili habang tumatanda. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa bilang ng taon, kundi sa tapang na mabuhay ng buo, sa bawat araw, sa bawat hininga. Sa Pilipinas, kung saan ang pamilya at komunidad ang sentro ng buhay, ang pagiging malusog ay hindi lang para sa iyo. Ito'y para sa mga apo na hinintay ang kwento mo, para sa mga kaibigan na kasama mo sa plaza, o sa mga tradisyon na nais mong ipasa. At narito ang isang biro. Bakit laging may kwento ang mga lolo? Kasi ang buhay nila ay parang telenovela, puno ng plot twists. Pero laging may happy ending. Sa paglalakbay natin, natutunan natin ang 5 pangunahing hakbang maayos na tulog, paggalaw, pagpapaaraw, ehersisyo sa binti, at yoga o tai chi kasabay ng 2 karagdagang ideya, balanseng pagkain at sapat na tubig. Ang mga rito ay parang may kabutil ng buhangin na kapag pinagsama, bumubuo ng isang malakas na pundasyon. Pero ang tunay na sikreto ay nasa puso, ang intensyon na piliin ang buhay kahit pa may mga hapdi o hamon. Isipin mo si Aling Norma, 74 anyos mula sa aming barangay. Dati, laging nakaupo lang siya sa bahay. Natatakot madapa, pero nung sinimulan niyang sundin ang mga simpleng payo, paglalakad sa umaga, pagkain ng gulay, at pagsali sa tai chi, hindi lang naging mas malakas ang kanyang katawan, kundi naging inspirasyon din siya sa kanyang mga anak at apo. Ang kanyang kwento ay patunay, hindi kailanman huli para magsimula. Ngunit bakit mahalaga ang lahat ng ito? Dahil ang pagtanda ay isang regalo, hindi sumpa. Sa ating kultura, ang mga nakatatanda ay itinuturing na yaman, mga tagapag-alaga ng karunungan, mga gabay ng komunidad. Kapag inaalagaan mo ang iyong kalusugan, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong magpatuloy sa papel na ito. Isipin mo ang saya ng pagsayaw sa barangay fiesta, ang pag-aalaga sa mga apo habang nagkukwento ng mga alamat, o ang simpleng paglalakad papuntang simbahan ng walang alalay. Ang mga hakbang na ibinahagi natin ay hindi lamang para sa katawan, ito'y para sa kalayaan, para sa saya, para sa buhay na puno ng layunin. Kung nais mong gawing bahagi ng iyong araw ang mga ito, simulan mo sa isang bagay lamang. Siguro ito'y 5 minutong pag-inat tuwing umaga o isang baso ng tubig bago kumain. Ang mahalaga, gawin itong ugali tulad ng pagdarasal o pagkukwento sa pamilya. At huwag kalimutan ang komunidad sa Pilipinas. Hindi natin kailangang mag-isa, sumali sa mga grupo sa barangay, magkwentuhan sa kapitbahay, o yayin ng pamilya na sumali sa malusog na pamumuhay. Ang bawat hakbang, bawat kagat,
Bawat hininga ay isang pagpili na mabuhay ng buo. Narito ang huling biro. Bakit laging masigla ang mga lola sa palengke? Kasi alam nila, ang tunay na lakas ay nasa puso, hindi lang sa binte. Gosh, habang nagtatapos ang ating paglalakbay, isipin mo ang isang tahimik na umaga sa probinsya. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, ang hangin ay sariwa, at ang tunog ng mga kuliglig ay unti-unting napapalitan ng mga manok. Sa harap ng bahay, may isang lola na umiinom ng kape. Nakangiti habang pinapanood ang kanyang mga apo na naglalaro. Ang kanyang katawan ay malakas, ang kanyang isip ay malinaw, at ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Iyon ang hinintay natin para sa iyo, hindi lamang mas mahabang buhay, kundi isang buhay na puno ng sigla, pag-asa, at pagmamahal. Kaya't bukas, pumili ng isang hakbang, maliit man o malaki, at simulan ito ng may ngiti. Hayaan mong maglaho ang mga alalahanin ng araw, isipin ang banayad na simoy ng hangin, ang init ng araw sa iyong balat, ang lambot ng unan sa ilalim ng iyong ulo. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming Pilipino ang katulad mo, naghahanap ng paraan para manatiling masigla at malaya. Ang bawat galaw, bawat pahinga, bawat kagat ay isang paalala na karapat-dapat kang mabuhay ng buo. Kaya't huminga ng malalim, isara ang iyong mga mata, at hayaang yakapin ka ng katahimikan. Ang buhay ay naghihintay sa iyo. And ito is where we're do. Sa paglalakbay natin, natutunan natin na ang pagtanda ay hindi hadlang, kundi isang pagkakataon para muling yakapin ang buhay. Mula sa maayos na tulog na nagbibigay ng lakas, hanggang sa simpleng galaw na nagpapanatili ng kalayaan. Ipinakita natin na ang maliliit na hakbang ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng sigla. Ang ehersisyo sa binti ay nagpapanatili ng pundasyon. At ang yoga o tai chi ay parang dasal para sa katawan at isipan. Dagdag pa, ang balansing pagkain at sapat na tubig ay nagbibigay sustansya sa ating kalusugan na akma sa ating kulturang Pilipino. Ngunit higit sa lahat, ito'y tungkol sa puso, ang tapang na pumili ng buhay kahit pa may mga hamon. Ang bawat hakbang ay isang paalala na karapat-dapat kang mabuhay ng masigla, malaya at buo. Kaya't ngayon, habang naglalaho ang liwanag ng araw, isipin ang isang bukas na puno ng pag-asa. Pumili ng isang gawe. Simulan ito ng may ngiti at hayaang dalhin ka ng buhay sa mas magandang yugto. Magpahinga ka na at naway punuin ng kapayapaan ang iyong gabi.